Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, naniniwala ka ba dun sa tinatawag na biorhythm or cycles ng mga manok? At paano ko malalaman kung nasa peak ng cycle ang aking inihahandang mga panlaban? Okay mga kasabong ha, may mga kaibigan ako na naniniwala dyan sa biorhythm at saka sa cycles. And sometimes sinusunod ko naman kasi wala namang mawawala kung susundin natin, no? Pero ito ang aking napapansin sa topic na yan, no? So sometimes mapapansin natin mga kasabong na yung mga panlaban natin, nag-iiba-iba din minsan yung kanilang performance pag ini-spar natin sila. Like for example, may mapapansin kayong isang manok na pagka regular lang yung sparring niya, after a week, nagiging mas okay yung sparring niya. Then, meron ka rin namang mapapansin na super yung sparring niya for 1 or 2 weeks. Then, all of a sudden, parang biglang naging regular lang ang kanyang palo. So, that is an example of a cycle, no? So, ang sabi ng iba, sabi ng mga scientifico, it has to do with their RBC or yung red blood cell count nila, no? So, the higher the RBC, mas mataas daw yung cycle ng manok. Mas malakas sila, mas mapupula ang mga muka. Minsan makikita natin, parang nagsusugat-sugat na sila dito sa fold sa kanilang hita, no? So, minsan pulang-pula rin yung mga kaliskis, tapos yung mukha nila malangis-langis. So, those are a few signs na nagsacycle, paakyat yung inyong mga manok. On the contrary naman mga kasabang, mapapansin nyo, pag pababa yung cycle ng isang manok, kabaliktaran sa nangyayari. Instead na pulang-pula at malangis-langis ang kanilang mga muka, medyo namumutla sila ng konti. Tapos yung mga paa at kaliskis nila, hindi ganun kapula. Tapos pag inispar nyo sila, from super, nagiging regular sila. Kaya nga mga kasabong, minsan naririnig ninyo na meron tayong mga kapwa magsasabong na pag pumili daw sila ng panlaban, gusto nila yung paakyat yung performance. Meaning, for example, sa unang week, regular lang yung sparring nila pag binata. After another week, medyo naging mas okay na sila. Then, ibig sabihin, trending up sila. So, on the 3rd week or the 21st day, kung kailan fight day, more or less, baka doon na sila sa super na sparring. Kabaliktaran naman, kung halimbawa, pinili mo siya, start pa lamang ng pagbatak natin, super na siya, tapos on the 2nd week, napansin nyo, regular na siya, baka naman doon sa mismong araw ng laban, bulok na ang ating inihahandang manok. Ngayon mga kasabong, para sa akin, para masigurado nyo na paakyat yung rhythm ng ating mga manok, ito lang ang gagawin ninyo mga kasabong. Bigyan nyo ng tamang pahinga ang ating mga manok. I discussed that doon sa isa nating episode. Kasi pag ang manok, pag binabatak sila, normal kasi na bababa ang cycle nila. Lalo na after a heavy sparring. That is why in some keeps ng mga Amerikano, yung last sparring nila is a little bit heavy. Pinapagod nila. Para nga bumaba ang cycle nila at pag sila ay naipahinga, ay paakyat na ulit ang kanilang cycle. Kasi hindi naman natin mga kasabong pwedeng piliin lahat yung ating mga manok based on cycle alone. Kung kukunti ang manok natin, so kailangan mailaban natin bawat isa sa kanila at mapagpilian. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, meron pala tayong special Masterclass this coming April 27 and 28 for Batch 55 sa Bicol Region. Gaganapin yan sa Legazpi City. So pupunta ako dyan mga kasabong on April 27 and 28 and sana ay magkita-kita tayo doon. Cutting Edge, #1.